Eksaktong 10:52 ng gabi noong April 24, 2021, nagpadala ng huling mensahe si D. Warner mula sa kanyang cellphone. Isang litra lamang, ngunit yun ang magiging pinakamisteryosong piraso ng ebidensya na magpapaisip sa mga investigador sa loob ng maraming taon. Si Diane Warner ay nagising isang Sabado ng umaga, April 24, 2021, na may tinatagong sikretong naglalagablab sa kanyang dibdib. Sa edad na 52, bilang ina ng 5 anak at isang matagumpay na negosyante, nakapagpasya na siya, isang desisyong babago sa lahat ng bagay. Ngayong araw na ito, sasabihin na niya sa kanyang asawang 15 taon na niyang kasama na tapos na ang kanilang pagsasama. Sa loob ng 5 henerasyon, nanirahan na ang pamilya ni Dee sa komunidad ng mga magsasaka sa Lenawee County, Michigan. Lumaki siya sa gitna ng malalawak na bukirin at mahigpit na samahan na katangian ng buhay sa probinsya. Ngunit ngayon sa edad na 52, ang mga bukiring yun ay hindi na tila tahanan kundi kulungan. Ipinanganak noong 1963, kilala si Dee sa kanyang entrepreneurial spirit. Mula sa wala itinayo niya ang DTW Investments, isang trucking company na nagsimula lamang sa mga lumang kamalig sa kanyang bakuran. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng respeto sa buong komunidad. Kilala siya sa kanyang ngiting nakakahawa at pusong matulungin. Ngayon sa mapanganib na araw na yon, may appointment si Dee para magpaayos ng eyelashes. Pagdating niya sa salon, agad napansin ng kanyang esthetician na si Kelly Jose Stace ang malalim na kalungkutan sa mukha ni Dee. Umiiyak siya, namumugto ang mga mata na tila ilang oras nang lumuluha. Ayon sa affidavit ni Stace, pagdating ni Dee Warner umiiyak ito, namumugto ang mga mata. Nag-aalala umano ito tungkol sa hindi pagkakaunawaan nila ng kanyang asawang si Dale Warner. Kahit halatang basag ang loob, nagpa-schedule pa rin si Dee ng susunod na appointment para sa susunod na linggo. Mga kilos ng isang babaeng may planong mabuhay bukas, hindi ng isang taong maglalaho magpakailanman. Para kay Dee, ang simpleng beauty appointment na yon ay isang simbolo ng paglaya, isang munting paraan para muling kontrolin ang kanyang buhay. Alam niyang malapit na ang pinakamatinding pag-uusapan nila ng asawang si Dale at gusto niyang maramdaman ang lakas kahit papaano. Sa buong araw dumalaw si Dee sa mga bahay ng kanyang mga nakatatandang anak. Pinuntahan niya ang anak niyang si Amber. At pagkatapos ay nakipagkita sa anak na si Zach sa bahay ni Amber bandang tanghali. Nang makita siya ni Zach, alam niyang may mali. Malungkot o umiiyak at halatang matagal nang nagdurusa ang kanyang ina. Pagkatapos, sinamahan pa ni Dee ang kanyang bunsong anak sa laro ng soccer. Pinipilit na panatilihin ang anyo ng normal na buhay kahit unti-unti nang gumuho ang kanyang mundo. Sa paningin ng iba, isa lang siyang karaniwang soccer mom na nakangiti sa gilid ng field, pero sa loob niya, handa na siyang makipaglaban. Ang takot sa boses ni Dee ay hindi may tatago nang mag-usap sila ng anak niyang si Rikel. Ilang tao rin ang sinabihan ni Dee noong Sabado na yon, kabilang ang kanyang mga anak na tatapusin na niya ang kanyang kasal at ang magpa-file ng diborsyo. Nang hapon ding yon, nag-text siya sa anak na si Zach. Sinabing tapos na siya doon. Sinabi ng ina na lahat umano ng party nito sa Warner Businesses pipirmahan na nito at ibibigay sa kanya. Ngunit hindi alam ni Dee na ang araw na yon ay mas lalo pang lalala. Kinagabihan, nasangkot siya sa mainit na pagtatalo kasama ang kanyang asawa na si Dale at isang empleyado na si Todd Narnick tungkol sa trucking business. Umiikot ang usapan sa pera at operasyon at ramdam ni Dee na niloloko siya ni Narnick habang palaging kinakampihan ni Dale ang kabilang panig. Si Narnick ay matagal ng empleyado mula pa noong mid-2000s at kalaunan ay siya nang namahala sa mga operasyon ng trucking company. Ngunit naramdaman ni Dee na may mali. Parang inaagawan siya ng kontrol sa sariling negosyo. Bandang 8:34 ng gabi, alam ni Dee na malapit na ang kanilang harapang pag-uusap tungkol sa diborsyo. Kaya gumawa siya ng isang napakahalagang desisyon, isang desisyong posibleng nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ipinadala niya ang 9 na taong gulang na anak nilang si Angelina sa bahay ng kaibigan upang doon magpalipas ng weekend upang hindi ito makasaksi sa anumang mangyayari
sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi alam ni Dee na sa desisyon na yun, nilagdaanan niya ang sarili niyang hatol sa kamatayan. Habang lumulubog ang araw sa lupain ng mga Warner, unti-unting bumigat ang hangin sa tensyon, parang bagyong paparating. Buong araw na pinaghandaan ni Dee ang sandaling ito, ngunit wala siyang inaasahan na ganitong klaseng gabi. Si Dale Warner, edad 56, ay isang lalaking sanay mangkontrol. Sa loob ng 15 years nilang pagsasama, unti-unti niyang inihiwalay si Dee sa mga taong sumusuporta sa kanya at binantayan ang bawat galaw nito. Naglagay siya ng tracking device sa sasakyan ni Dee, hinihingi ang access ng kanyang cellphone at ginamit ang pananakot pisikal man o psikolohikal para manatili itong sunod sa kanyang gusto. Ang pag-aaway nila ng gabing yun ay ibang-iba sa lahat ng nakaraan. Kalaunan, aminado si Dale sa mga investigator na nagtalo sila tungkol sa pera at pagtataksil at tinawag pa niya itong pinakamatinding away ng kanyang buhay. Ngunit hindi lang ito basta away mag-asawa. Ito ay ang pagbangon ni Dee laban sa kanyang mapang-abusong kabiyak at ang paghingi ng kalayaan na matagal niyang pinagdasal. Mas maaga noong araw na yon, nakipag-text si Dee sa kanyang business manager na si Stephanie Volker tungkol sa patuloy na problema kay Todd Nynek. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Dee na siya ay nahihirapan huminga, nasusuka at sinabihan na niya si Dale na gusto na niyang ibenta ang lahat. Ipinakita ng mga mensaheng yun kung gaano kapikat ang dinadala ni Dee. Hindi lang siya gustong makipaghiwalay kay Dale. Gusto niyang ibenta ang lahat ng kanilang pag-aari at magsimula muli mula sa simula. Para kay Dale, isang lalaking itinuturing ang asawa bilang pag-aari hindi katuwang, ang desisyong yun ay pinakamasakit na pagtataksil. 10:24 ng gabi, may kaibigan si Dee na nag-text. Sabi dito kumusta na ang lahat. Kilala si Dee bilang madaldal, palabiro at laging nagtitext. Kaya ang sumunod na nangyari ay nakapagtataka at nakakatakot. Sa loob ng 29 minutes walang sagot at pagdating ng 10:53 ng gabi, tumugon ang cellphone ni Dee ng isang malamig na letrang K. Ayon kay Private Investigator Billy Little, na kalaunan ay kinuha ng pamilya ni Dee, ang sagot na yon ay napakahalaga. Si Dee ay palakaibigan, palasalita, expressive. Hindi siya kailanman tumugon gamit lang ang letrang K, kahit isang beses wala. Kaya nung tinanong ng kaibigan niya, "How are you doing?" walang sagot. Pagkalipas ng kalahating oras, isang K lang. Pagkatapos ay pinatay na ang phone. Ang isang letrang yon ang naging multo ng kaso sa loob ng maraming taon. Napaka-out of character nito para kay Dee. Kaya agad na alam ng kanyang pamilya na may nangyaring masama. Ngunit sa oras na yon, huli na ang lahat. Ayon sa version ni Dale, na ilang beses niyang binago sa mga sumunod na buwan, nagpati raw sila ni Dee bago matapos ang gabi. Sinabi niyang nakahiga si Dee sa sahig ng sala habang minamasahe niya ang leeg nito dahil sa chronic pain. Pagkatapos daw ay binuhat niya ito sa sofa bago siya natulog. Ngunit kalaunan natuklasan ng mga investigator na puro kasinungalingan ang kwento ni Dale. Unang version pa lang ito ng napakaraming palusot. Pagsapit ng umaga, April 25, 2021, Linggo, sumikat muli ang araw sa bukirin ng Warner. Ayon kay Dale, mahimbing pa raw na natutulog si Dee sa sofa nang umalis siya para magtrabaho bandang 6:30 ng umaga. Pero natuklasan ng mga investigator na ang detalyeng yun na tila inosente ay isa sa mga malaking inconsistency sa kwento ni Dale. Bandang 9:00 ng umaga, dumating sa farm ang anak ni Dee na si Rachel kasama ang kanyang nobyo at batang anak para sa kanilang lingguhang Sunday breakfast, isang tradisyong pamilya na matagal na nilang ginagawa. Ngunit nang kumatok siya sa pinto, walang sumagot. Tinawag nila si Dee, ngunit tahimik ang buong bahay. Isang katahimikang nakakakilabot. Hindi yun normal. Hindi kailanman lumiban si Dee sa kanilang Sunday breakfast at hindi rin siya kailanman nagkulang na buksan ng pinto kapag dumadalaw ang anak. Nang sa wakas ay makita ni Rachel si Dale sa paligid ng property, ang sunod na nangyari ay nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Dale, may hawak sa kamay. Isang bagay na wala dapat sa kanya. Ang $50,000 na wedding ring ng kanyang ina. Ang singsing na suot nito araw-araw. Ang simbolo ng kanilang kasal. Sinabi ni Dale na natagpuan niya ito sa mesa ng opisina at iniwan daw ni Dee bago siya umalis. Ngunit alam ni Rachel, hindi kailanman tinatanggal ng kanyang ina ang singsing na yon at lalong hindi niya ito iiwan kung pansamantala lang siyang aalis gaya ng sinasabi ni Dale.
Ang singsing na yon ay unang piraso lang ng mahaba at mapanlinlang na kwento ni Dale Warner. Nang tanungin si Dale tungkol sa kinaroroonan ni T, sinabi niyang umalis daw ito dala ang travel bag, pitaka, cellphone, curling iron at hairspray. Ayon sa kanya, baka raw nakituloy si T sa ibang lalaki o baka nga raw umalis na ng bansa. Ngunit agad na may mga butas sa kanyang kwento. Parehong nandun pa sa property ang dalawang sasakyan ni T. Ang isa ay nasa garahe ng bahay at ang isa naman ay nasa opisina niya, mga 100 feet lang ang layo. Kung gayon, paano siya nakaalis kung wala siyang ginamit na sasakyan? Mas nakakagulat pa ang sinabi ni Dale sa mga investigador tungkol sa di umano'y paglalayas ni T. Ayon sa kanya, may itinatago raw na secret phone si T na ginagamit para sa mga lihim na gawain. Isa itong klasikong taktika ng mga mapang-abusong asawa, ang pagbabaliktad ng sitwasyon, pagtatapon ng sarili nilang kontrolado at lihim na asal sa kanilang mga biktima. At sa totoo lang, si Dale ang matagal nang nagtatrack at nagmo-monitor kay T, pero ngayon, si T pa ang sinisisi niyang may itinatago. Nang dumating sa property si Zack, isa pang anak ni T, kasama ang kapatid na si Rickle upang hanapin ang kanilang ina, lalo pang naging kahina-hinala ang kilos ni Dale. Sa surveillance footage, makikitang pumasok si Zack sa opisina ni T. Sinusuyod ang mga silid at paligid upang maghanap ng kahit anong palatandaan. Nang magkita sila ni Dale, ito ang tanong ni Dale na tila kakaiba sa ganitong sitwasyon. Hindi mo talaga alam kung nasaan ang nanay mo? Sumagot si Zack na wala siyang ideya. Ngunit kapansin-pansin, kalma lang si Dale. Para bang wala siyang pag-aalala kahit naglaho ng walang bakas ang kanyang asawa. Pagkatapos ng umagang yun, lahat ng elektronikong bakas ni D. Warner ay tuluyang nawala. Walang galaw sa kanyang phone records, hindi nagalaw ang mga bank accounts at tumahimik ang mga social media accounts. Walang tawag, walang credit card transaction, wala ring anumang sinyales na ginamit niya ang alinman sa kanyang online accounts. Ayon sa tala, bandang 11:11 ng gabi noong April 24th, lumipat sa cellular service ang phone ni D at tuluyang namatay bandang 2:30 ng madaling araw, April 25. Para sa isang babaeng palaging konektado sa negosyo ng pamilya, nakabibingi ang bigla ang katahimikan na yon. Ang text message na yon, ang litrang K, ang huling komunikasyon na natanggap mula sa kanya. Upang maunawaan kung ano ang tunay na nangyari kay D. Warner, kailangan mo munang maunawaan ang buhay na desperado niyang gustong takasan. Hindi lang ito simpleng pag-aaway mag-asawa. Ito ay isang maingat na binuong kulungan, isang bilangguang emosyonal at pisikal na inabot ng taon bago mabuo. Ayon sa anak niyang si Rickle, nakulong ang kanyang ina sa isang lubhang nakakalaso na relasyon kay Dale Warner. Araw-araw puno ng tensyon ang kanilang tahanan. Ipinakita pa raw ni D sa kanya ang tracking device na inilagay ni Dale sa kanyang sasakyan. Ngunit higit pa sa pisikal na kontrol, ang psikolohikal na manipulasyon ang mas mapanganib. Pinaisip ni Dale kay T na hindi siya mabubuhay nang wala ito, na ang tagumpay ng negosyo niya ay dahil lang sa tulong ng asawa, at kung iiwan niya ito, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Noong December 2020, 4 na buwan bago siya mawala, sinubukan ni D na tumakas. Isinalaysay niya sa isang kaibigan kung ano ang nangyari noong nagtangkang umalis siya. Sinabi niyang parang naging demonyo si Dale. Ayaw nitong isama niya si Angelina kung aalis siya. At ang kanyang mga huling salita tungkol sa insidenteng yun, sinabi niyang sa tingin niya kaya siyang patayin ni Dale. Ang pisikal na pananakit ay palala ng palala. Noong November o December 2020, ipinakita ni D sa kanyang business manager na si Stephanie Volker ang malaking bukol sa kanyang noo. Isang sukat na dulot ng blunt force trauma. Parang itlog na kasing laki ng barya. Tinakpan yun ni D ng kanyang buhok pero kitang-kita ang tama. Mga 5 buwan bago yun, nasabi rin ni D kay Volker ang isang nakakatakot na pangungusap. Ayaw niyang iwan ang bunsong anak niyang si Angelina na mag-isa kay Dale. Kahit noon pa man, ramdam na ni D na delikado ang kanyang asawa. Ngunit nakulong siya sa sitwasyon dahil sa custody ng anak at sa pinansyal na kontrol ni Dale sa kanilang mga negosyo. Ang kontrol ni Dale ay umabot sa bawat bahagi ng buhay ni D. Minomonitor nito ang bawat galaw, tinitingnan ang mga mensahe at hinihiwalay siya sa kanyang mga anak sa unang asawa.
Palagi nitong gustong alam kung nasaan si Dee at nakakalit kapag nakakasama ito ng pamilya o mga kaibigan nang walang pahintulot. Ayon kay Volker sa kanyang testimonya, halatang naiilang si Dee sa tuwing susubukang masahihin ni Dale ang kanyang leeg at balikat, lalo na pagkatapos nilang mag-away. Ang detalyeng ito ay nakaroon ng masamang kahulugan nang sabihin ni Dale na nakatulog daw si Dee habang minamasahe niya ito sa leeg noong gabing siya ay nawala. Ibinunyag din ng mga ulat na si Dale ay umano'y nag-utos sa isa sa kanilang mga tauhan sa farm na bumili ng GPS tracker para sa kotse ni Dee, pati na rin maglagay ng mga surveillance camera sa paligid ng kanilang ari-arian. Isa pang empleyado naman ang pinapagawa niya ng kopya ng laman ng cellphone ni Dee, kabilang ang mga pribadong mensahe at komunikasyon nito. Ang pinansyal na kontrol ni Dale ay naging kasing mapanira ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso. Kahit si Dee ang pangunahing may-ari ng DTW Investments at siya rin ang tunay na dahilan kung bakit umunlad ang kanilang negosyo, unti-unti namang nakuha ni Dale ang kontrol sa kanilang joint accounts at operations. Habang si Dee ay nagtatrabaho ng lampas sa oras upang mapanatiling maayos ang negosyo, si Dale naman ay gumagastos ng labis para sa sarili niyang interes. Ngunit ang pinakamalinaw na sinyalis ng kontrol ni Dale ay nakita sa reaksyon niya nang minsang tangkain ni Dee na makipaghiwalay. Ayon sa mga dokumento ng korte, sinabi ni Dale kay Dee na isang beses na siyang dumaan sa diborsyo at ayaw na niyang maranasan muli yun. Hindi yun pahayag ng isang lalaking gustong ayusin ang kanilang pagsasama, kundi banta mula sa isang taong hindi kayang tanggapin na mawawala sa kanyang asawa. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming nakakatakot na detalye ang lumalabas. Noong gabi ng April 25, dumating si Deputy Austin Hall sa kanilang ari-arian para magsagawa ng welfare check. Ang naging asal ni Dale ay napakasalungat sa isang asawang dapat ay nag-aalala. Kung matatandaan, sinabi niyang may sekretong cellphone si Dee, na hindi alam nito na alam niyang may tinatago siyang cellphone. Ang pahayag na ito ay nagsiwalat ng totoong pag-iisip ni Dale na matagal na niyang minamanmanan at sinusubaybayan si Dee ng palihim. Ang ideya na si Dee raw ang may sekretong mobile phone ay malinaw na proyeksyon lamang dahil siya mismo ang may itinatagong lihim na gawin ng pagmamanman at kontrol. Sinabi ni Dale sa mga pulis na si Dee ay na-stress daw at may migraine matapos makipagtalo sa ilang empleyado noong gabi bago siya mawala. Ayon kay Dale, pag-uwi ni Dee kagabi, galit ito at nagsasalita ng masama tungkol sa mga empleyado. Isa nga doon ang nag-resign. Ipininta ni Dale ang sarili bilang biktima ng drama sa trabaho na para bang walang kinalaman sa pagkawala ni Dee. Ngunit ang pinaka-nakapapahala, walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang boses. Wala siyang paghingi ng tulong, wala siyang emosyon at tila wala siyang interes na hanapin ang asawa niyang biglang naglaho. Nang direktang tanungin siya ng kapatid ni Dee na si Greg Hardy kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid, ang sagot ni Dale ay malamig at tila pinag-isipan na. Binanggit pa niya ang mga listahan ng mga bagay na umano'y dinala ni Dee na para bang sinadyang ihanda ang mga detalye para suportahan ang kwento niyang kusang umalis si Dee. Ngunit alam ni Greg na imposibleng gawin yun ng kanyang kapatid. Hindi nito iiwan ng negosyo, ang mga sasakyan at lalo na ang kanyang 9 anyos na anak na si Angelina. Habang tumatagal ang investigasyon, lalo pang nagiging kahina-hinala si Dale. Sa halip na makipagtulungan sa mga pulis o maghanap ng private investigator, ang una niyang ginawa ay siguraduhing protektado siya ng batas. Kinabukasan, isang araw matapos mawala si Dee, lihim siyang nagpalit ng password ng kanilang security system. Isang kilos na nagpapakita ng guilt o pagtatago ng ebidensya. Kung inosente siya, bakit ay napipigilan ang mga investigador na makita ang mga CCTV recordings na makakatulong sana sa paghahanap kay Dee? At sa parehong araw, imbis na magpa-organisa ng search party o magbigay ng papuya, ang inuna ni Dale ay maghanap ng abogado. Hindi investigador kundi abogado. Habang lumilipas sa mga buwan na walang balita kay Dee, natuklasan ng mga otoridad ang mas malalim na web ng pandaraya at paglustay ng pera na ginawa ni Dale Warner. Ayon kay Catherine Adams, isang malapit na kaibigan ng pamilya, ninanakaw ni Dale ang mga kagamitan, pera at traka mula sa DTW Investments, ang kumpanyang pinaghihirapan ni Dee mula sa wala. Inilipat ni Dale Warner ang mga ari-arian patungo sa bago niyang kumpanya na DTW Transport,
at iniwan ang lehitimong negosyo ni T sa malalaking utang at halos walang laman na pondo. Ang private investigator na si Billy Little na nagsimulang tumulong sa pamilya ni T noong March 2022 ay nakatuklas ng nakakagulat na lawak ng manipulasyong pinansyal ni Dale Warner. Gamit ang peking power of attorney mula pa noong 2014, na ilipat ni Dale halos lahat ng asset ng DTW Investment papunta sa bago niyang entity na DTW Transport. Isang malinaw na larawan ng pagnanakaw, kontrol at posibleng pagpatay upang tuluyang mapalitan ni Dale Warner ang babaeng nagkatagan ng lahat ng yun. August 2021, 4 na buwan na matapos mawala si D, ipinaliwanag ni Billy Little ang bigat ng implikasyon ng ginawang paglilipat ng ari-arian ni Dale. Hindi mo nga mabibenta ang sarili mong kotse kung parehong pangalan ninyong mag-asawa ay nasa titulo. Pero paano nangyari na si Dale ay nagawang hatiin at ilipat ang pag-aari ng isang multi-million-dollar na negosyo nang walang pahintulot o kaalaman ng asawang may 50% na shares dito. Hindi raw ito simpleng pagkakataon. Pagsapit ng August 2021, malinaw na sa lahat na hindi na babalik si T at kailangan ni Dale na masecure ang kontrol sa negosyo bago pa magsimulang magtanong ang mga tao tungkol sa matagal na pagkawala ng kanyang asawa. Mas nakakapangilapot pa, ibinenta ni Dale ang DTW Transportation sa Laidlaw Carriers Bulk noong 2022. Malaki ang kinita sa bentang yun, ngunit sa halip na mapunta ang pera sa estate ni D o sa kanyang mga anak, direkta itong napunta kay Dale Warner. Sa madaling sabi, ninakaw niya ang negosyo ng kanyang nawawalang asawa at ipinagbili para sa sariling kapakinabangan. Ang empleyado namang nakasagutan ni D sa kanyang huling araw, si Todd Narnick, ay labis na nakinabang sa transaksyong yun. Pagkabenta ng negosyo, agad siyang tinanggap ng Laidlaw bilang finance employee, isang gantimpala kapalit ng kanyang pakikipagsabuatan kay Dale Warner. Ngunit ayon sa investigasyon ni Little, mas malalim pa ang kinasangkutan ni Narnick. Natuklasan niyang eksaktong 3:30 ng madaling araw noong April 25, 2021, ilang oras lamang matapos mawala si D, nag-log si Todd sa company system gamit ang peking pangalan at kumuha ng line mula sa Warner Farm. Pagkatapos nito, bumiyahe siya patungong Burns Harbor, Indiana, at mula roon ay lumos pa ng Chicago para kumuha ng compost sa isang wastewater plant. Kung iisipin ano ang lehitimong dahilan para pumasok siya sa farm sa gitna ng gabi at bakit kailangan niyang gumamit ng peking identity, hindi yun maaaring nagkataon. Nakakuha rin si Little ng recordings ng pag-uusap ni Todd sa kanyang massage therapist kung saan aminado si Todd na lubog siya hanggang leeg sa kaso ni Diane Warner. Sa parehong recordings, isiniwalat din niya na ang lead investigator na si Detective Kevin Greer ay may romantikong relasyon sa pinsang buo ni Todd, isang conflict of interest na dapat sana ay nagtanggal kay Greer sa kaso. Hindi lang negosyo ang ninakaw, pati pera at ari-arian ni T ay misteryosong nawala. Ikinuwento ng anak ni D na si Zach na sinubukan niyang buksan ang electronic safe sa bahay bago mawala ang kanyang ina, ngunit hindi na gumagana ang dating kombinasyon. Nang gamitin niya ang backup key, natuklasan niyang malaki ang nawawalang halaga ng pera sa loob. Tanging silang dalawa ni D lamang ang nakakaalam ng kombinasyon. Ibig sabihin si Dale Warner lang ang may kakayahang kumuha nito. Lalong lumitaw ang kasakiman ni Dale Warner nang matuklasan ni Little na tinatangkang hatiin nito ang lupa kung saan nakatira si Todd, kahit na kailangan ng perma at pahintulot ni D bilang 50% owner ng Warner Farms. Nang tanungin ni Little kung paano niya nagawang hatiin ang lupa nang walang pahintulot ni D, simple lang ang sagot nito. Operator si Dale Warner sa paniwalang hindi na makapagsasalita si D laban sa kanya. Ang lupang tinitirhan ni Todd ay binili niya sa land contract, ngunit halos $50,000 na ang atraso niya sa bayad. Habang sinusundan nila ang mga ebidensya, lalo pang lumalim ang bangungot ng kasakiman, pagtataksil at pagpatay. Pagkalipas ng 20 buwang matinding investigasyon ng Michigan State Police at Illinois County Prosecutors sa tulong ng daan-daang oras ng pagsusuri, sapat na ang ebidensya para kumilos. Hindi galing sa confession o saksi ang breakthrough, kundi sa sunod-sunod na ebidensyang nagpapakita ng malinaw na larawan ng pagkakasala. November 21, 2023, inanunsyo ng Michigan State Police ang pag-aresto kay Dale John Warner, 53 years old, sa kasong may kaugnayan sa pagpatay kay D. Warner.
Inaresto siya sa kanyang bahay ng walang kaguluhan at kinasuhan ng open murder at tampering with evidence. Sa kanyang arraignment noong November 22, 2023 sa Lenawee County 2A District Court, tinanong si Del kung ano ang kanyang plea. Ang sagot niya, not guilty. Humiling ang prosecution ng $20 million na piyansa dahil itinuturing si Del Warner na flight risk at banta sa komunidad. Tinanggihan naman ni Judge Ana ang kahilingan ng depensa para sa mas mababang piyansa. Kaya ikinulong si Del Warner ng walang piyansa habang naghihintay ng paglilitis. Para sa pamilya ni Dee, ang pag-aresto kay Del Warner ay patunay ng matagal na nilang pinaniniwalaan na siya ang responsable sa pagkawala at pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ngunit kasabay ng hustisyang yon, ang masakit na katotohanan ng hindi na muling makakauwi si Dee ng buhay. Sa pahayag ng kanyang isang anak, sinabi nitong hindi pa ito tapos. Sa totoo lang, ngayon pa lang nagsisimula. Mas lalo pa nilang ipaglalaban ang hustisya para sa kanilang ina. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan ay nadiskubre lamang pagkalipas ng 3 taon. Sa loob ng panahon na yon, nakatago ang katawan ni Dee Warner sa pinakakitang lugar mismo, sa sariling lupain ng asawang tumapos sa kanya. August 17, 2024, nagsagawa ng search warrant ang mga pulis sa ari-arian ni Del Warner sa Paragon Road, Tipton. 4 na milya lang ang layo mula sa bahay na tinitirhan ni Dee noon. Hindi iyon ang unang beses na na-search ang lugar. Ngunit dahil sa bagong ebidensya at advanced techniques, tinuro ng mga investigador ang isang partikular na lokasyon at doon nila natagpuan si Dee sa pinakakahindik-hindik na paraan. Sa loob ng isang kamalig, nakita nila ang isang anhydrous ammonia tank, isang malaking tangke na bakal na karaniwang ginagamit para mag-imbak ng kemikal na pataba. Ngunit ang tangkeng ito ay wala ng laman ammonia. Muling tinakpan at pininturahan ito upang maitago ang laman. Nang buksan ng mga investigador ang tangke, natagpuan nila ang mga labi ni Dee Warner, welded sa loob, kung saan siya nakakulong sa sarili niyang lipingan sa loob ng mahigit 3 taon. August 22, 2024, kinumpirma ng Jackson County Medical Examiner na ang mga labi ay kay Dee Ann Warner sa pamamagitan ng dental records. Wala nang duda. Pagkatapos ng mahigit 3 taon ng paghahanap at pagdurusa, natagpuan na si Dee. Ayon kay Dr. Susan Schmank, opisyal na idineklara ang pagkamatay ni Dee bilang homicide bagamat hindi muna ibinunyag ang eksaktong paraan ng pagpatay habang nagpapatuloy ang karagdagang investigasyon. Ang kumpirmasyong ito ay nagdala ng katapusan at kasagutan sa matagal na hinahanap ng pamilya. Ngunit kasabay nito, isang masakit na tanong ang naiwan. Gaano kalupit ang isang taong kayang gawin ito sa babaeng minsan niyang tinawag na asawa? Ang pagkakadiskubre ng mga labi ni Dee Warner sa loob ng tangke ng anhydrous ammonia ay nagbunyag ng lubos na pagkakakalkula sa ginawa ni Del Warner. Ito ay hindi basta-bastang krimen ng kalit, ito ay isang planadong pagpatay sinundan ng maingat na pagtatakip ng ebidensya upang tuluyang maitago ang ginawa. Ang tangke ay profesional na ni-welding at repainted upang magmukhang isa lamang sa mga karaniwang kagamitan sa farm. Sa paningin ng kahit sino, isa lang itong ordinaryong tangke para sa agrikultura. Ngunit sa katotohanan, yon ang naging libingan ni Dee sa loob ng mahigit 3 taon. Habang ang mga search team ay naghalughog sa buong probinsya at ang mga investigador ay tumutugis ng mga lead sa iba't ibang estado, si Dee ay naroon lamang wala pang 4 na milya mula sa lugar kung saan siya huling nakitang buhay. Nandoon siya sa bawat anibersaryo ng kanyang pagkawala, sa bawat kaarawan na ipinagdiwang ng kanyang pamilya nang wala siya, at sa bawat Pasko o okasyon na ramdam ang kanyang kawalan. Nang tuluyang mabawi ang kanyang katawan, nagsimula ang mga taga-usig sa paghahanda ng kaso para sa paglilitis. Noong May 2025, nagsampa ng $100 million na wrongful death lawsuit ang pamilya ni Dee laban kay Dale Warner na naglalaman ng pinakadetalyadong salaysay ng kanilang pinaniniwalaang pangyayari noong gabi ng April 24, 2021. Ayon sa demanda, sinakal ni Dale ang kanyang asawa hanggang sa malagutan ng buhay sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ay itinago ang katawan sa loob ng tangke. Ni-welding ito at pininturahan muli upang hindi mahalata. Isinaad din sa dokumento ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Dale Warner bago ang pagpatay at nagpapakita ng isang lalaking tinitingnan ng kanyang asawa
bilang pag-aari na maaari niyang alisin kapag gusto niya. Nagkaroon ng mas nakakapangilapot na pangyayari noong March 2025 nang aristuhin ng mga otoridad ang anak ni Warner na si John Warner dahil sa pagtatamper ng ebidensya at pagiging kasabwat sa pagligpit kay Dee. Bagaman kalaunan ay ibinasura ang kaso, nagpahiwatig ito na hindi lamang si Dale Warner ang maaaring sangkot sa pagtatakip sa krimen. Ayon sa mga taga-usig, posibleng ang konspirasyon sa pagtatago ng pagtapos kay Dee ay kinasasangkutan pa ng ibang miyembro ng pamilya at mga empleyado, isang network ng mga sabwatan na naging dahilan kung bakit nananatiling lihim ang lahat sa loob ng mahigit 3 taon. Noong July 2024 sa preliminary hearing, ipinasya ni Judge Ana Fusao na may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa trial. Iginiit naman ng abogado ni Dale Warner na si Mary Chartier na pawang circumstantial evidence lamang ang hawak ng prosekusyon at may mga ibang posibleng paliwanag sa mga ebidensyang ipinapakita labang kay Dale Warner. Humiling din siya sa paglipat ng venue dahil umano sa labis na media coverage na maaaring makaapekto sa patas na paglilitis. Subalit noong August 2025, itinanggi ni Judge Elsa ang kahilingan na nagsabing kahit malawak ang naging balita tungkol sa kaso, ay naniniwala siyang makakahanap ng 12 patas na hurado para sa paglilitis. Itinakda ang paglilitis ng trial sa January 2026. Sa puntong yun, malapit nang lumabas ang buong katotohanan at ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ng lahat. Ngunit sa wakas, maaari nang manahimik si Diane Warner. Naibunyag na ang kanyang kwento, nahuli ang responsable at hindi titigil ang kanyang pamilya hanggat hindi natitiyak na walang ibang babae ang magdurusa ng kaparehong kapalaran. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!